Disclaimer. Ang mga usapan o kwentuhan na inyong mapapanood ay pawang for informational and entertainment purposes only, gamit ang artificial intelligence. Kung meron man kayong mga critical na concerns ay mainam na kumonsulta sa mga eksperto o otoridad. Once again, gusto kong i-welcome muli si Ai, ang inyong artificial intelligence. Welcome back, Ai. Good to see you again. Salamat sa mainit na pagtanggap. Magaan sa pakiramdam na bumalik dito. Paano kita matutulungan ngayon? Siya nga pala, meron sa iyong sasabihin si Femi. Femi, take it away. Bago ako magtanong, gusto ko muna magpasalamat sa pagbati mo sa akin ng birthday ko at saka yung tula na ginawa mo para sa akin. Thank you. Salamat sa iyong pasasalamat, Femi. I'm glad na nagustuhan mo ang tula para sa iyong kaarawan. Ano ang iyong katanungan o nais itanong? Okay, ito na yung tanong ko. Ano ang masasabi mo dun sa kasabihan na I make time for those I love? Pakipaliwanag. Ang kasabihan na, I make time for those I love, ay nagpapahayag ng kahalagahan ng paglalaan ng oras para sa mga mahal sa buhay. Ito ay naglalarawan ng dedikasyon at pagpapahalaga sa mga relasyon. Kapag sinabi ng isang tao na, I make time for those I love, ito ay nangangahulugang handa siyang maglaan ng oras at atensyon para sa mga taong may kahalagahan sa kanyang buhay. Ang pagbibigay ng oras sa mga mahal sa buhay ay nagpapakita ng pagmamahal, suporta, at pangangalaga. Ito ay nagtataglay ng mensahe ng kahandaan na magsakripisyo at magbigay pansin sa mga importanteng tao sa ating buhay kahit sa kabila ng mga pagsubok o busy na sitwasyon. Sa pangkalahatan, ang kasabihang ito ay nag-udyok sa pagpapahalaga sa interpersonal na ugnayan at nagpapakita ng pangangailangan na maglaan ng oras para mapanatili ang malusog at masiglang koneksyon sa mga taong may halaga sa atin. Pwede bang bigyan mo kami ng mga tips para dito, para kung ano yung gagawin namin? Narito ang ilang mga tips upang masunod ang prinsipyo ng I make time for those I love. Isa, itakda ang prioridad. Kilalanin ang mga tao na tunay na mahalaga sa iyong buhay. Alamin ang kanilang pangangailangan at gawing prioridad ang paglaan ng oras para sa kanila. 2, gumamit ng kalendaryo. Organisahin ang iyong oras gamit ang kalendaryo. Itala ang mga oras na iyong ialay para sa pamilya, kaibigan, o mahal sa buhay. Ito ay magbibigay sa iyo ng visual na representasyon ng iyong oras. 3, limitahan ang distractions. Kapag ikaw ay kasama ang mga mahal sa buhay, iset ang iyong cellphone o iba pang distraction sa tahimik o off mode. Bigyan mo sila ng buong atensyon habang kasama mo sila. 4, quality over quantity. Hindi kailangang maglaan ng mahabang oras bawat araw. Mahalaga ang kalidad ng oras na inilalaan mo para sa kanila. Maging present at kalahok sa mga usapan o aktibidad. 5, maglaan ng me time. Mahalaga rin ang oras para sa sarili. Ngunit, sa paglaan ng me time, siguruhing may sapat pa ring oras para sa mga mahal sa buhay. Ang balance sa pagitan ng sariling pangangailangan at pananagutan sa iba ay mahalaga. 6, mag-set ng regular na oras para sa pamilya. Kung maaari, maglaan ng regular na oras para sa pamilya. Ito ay maaaring isang araw sa linggo o kahit anong schedule na akma sa inyong sitwasyon. Ito ay magbibigay ng kasiguruhan sa iyong mga mahal sa buhay. 7, komunikasyon. Ipaalam sa iyong mga mahal sa buhay ang iyong mga plano at oras na maaari mong itakda para sa kanila. Ang maayos na komunikasyon ay nagbibigay daan para sa mas maayos na pagtutulungan ng oras. Ang pagpapahalaga at paglaan ng oras para sa mga mahal sa buhay ay nagbubukas ng pintuan para sa mas matibay na ugnayan at nagbibigay ng ligaya at kasiyahan sa ating buhay. Ano nga pala mangyayari kung hindi tayo magbibigay ng time para sa ating mga mahal sa buhay? Kung hindi tayo maglaan ng sapat na oras para sa ating mga mahal sa buhay, maaaring magdulot ito ng ilang mga negatibong epekto sa ating mga ugnayan at personal na kaginhawaan. Narito ang ilan sa mga posibleng konsekwensya ng hindi pagbibigay ng oras para sa ating mga mahal sa buhay. 1, pagkaudlot ng ugnayan.
ang kakulangan ng oras at atensyon ay maaaring magdulot ng pagkaudlot sa mga ugnayan. Ang mga mahal natin sa buhay ay maaaring maramdaman na hindi sila mahalaga o hindi pinahalagahan kapag hindi natin sila binibigyan ng sapat na oras. 2. Paglala ng pagtatalo. Ang hindi paglaan ng oras para sa mga mahal sa buhay ay maaaring magdulot ng pagtatalo at pagkakabahabahagi. Ang mga hindi pagkakaintindihan at pagkakaiba ng mga prioridad ay maaaring lumala kung hindi ito pinag-uusapan at inaayos. 3. Pagsisisi at panghihinayang. Sa hinaharap, maaaring magdulot ng panghihinayang at pagsisisi ang pagkukulang natin sa paglaan ng oras para sa mga mahal sa buhay. Kapag sila ay mawala o maging malayo sa atin, maaaring ma-realize natin ang halaga ng kanilang presensya at ang mga sandaling hindi natin naibigay sa kanila. 4. Panghihina ng ugnayan. Ang hindi pagbibigay ng oras at atensyon ay maaaring magdulot ng paglala ng distansya at panghihina ng ugnayan sa ating mga mahal sa buhay. Ang mga damdamin ng pagkabigo o pagkawalang interes mula sa kabilang panig ay maaaring lumala kung hindi naaayos agad. Sa kabuuan, ang hindi pagbibigay ng oras para sa ating mga mahal sa buhay ay maaaring magdulot ng pagkasira ng ugnayan, panghihinayang, at hindi kasiyahan sa ating personal na buhay. Kaya't mahalaga na bigyan natin ng sapat na oras at atensyon ang mga taong mahalaga sa atin upang mapanatili ang malusog at masiglang mga ugnayan. Meron ka bang specific example dito sa sinabi mo na nangyari sa totoong buhay? Isang halimbawa ng posibleng epekto ng hindi pagbibigay ng oras para sa mga mahal sa buhay ay ang pagkasira ng ugnayan sa pagitan ng magulang at anak. Halimbawa, isang magulang na labis na abala sa kanyang trabaho at mga personal na gawain ay maaaring maglaan ng kaunting oras lamang para sa kanyang mga anak. Sa proseso, ang anak ay maaaring magdulot ng pagkasira ng ugnayan, pagkabigo, o hindi pag-unawa sa kanyang magulang. Ang hindi pagbibigay ng oras at atensyon sa mga pangangailangan at damdamin ng anak ay maaaring magdulot ng pagkakaroon ng komunikasyon na problema, pagkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan at pagtutol sa magulang. Sa mas malala na mga sitwasyon, ang kawalan ng oras at atensyon mula sa magulang ay maaaring magdulot ng pagkawala ng tiwala at pagmamahal mula sa anak na maaaring magresulta sa pangmatagalang epekto sa kanilang ugnayan. Ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagbibigay ng sapat na oras at atensyon sa mga mahal sa buhay, lalo na sa mga pamilya. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng balansing oras para sa trabaho, personal na buhay, at pamilya, maaaring maiwasan ang pagkasira ng ugnayan at mapanatili ang masiglang at malusog na pamilyang samahan. Maraming salamat sa mga sagot mo sa mga katanungan ko. Kagaya ng sinabi ko, marami na naman kaming natutuhan sa araw na to. Sa muli, maraming salamat. Walang anuman, Edwin at Fanny. I'm glad na nakatulong ako at may natutunan kayo ngayong araw. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan sa hinaharap o kailangan ng tulong, huwag mag-atubiling magtanong. Ingat kayo palagi at muling magandang araw sa inyong lahat.